Pangulong Aquino ang mga politiko at iba't ibang sektor na magtulungan upang makamit ang inaasam-asam na kaunlaran ng ating bansa. Ayon sa Pangulo, kung may pagkakaisa, lahat ng hamong darating sa ating bansa ay tiyak na mapagtatagumpayan at may pagpapatuloy ang mabuting pagbabago. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio. Alam po niyo talaga dekada-dekada na ang inabot na rivalry ng Ateneo at Lasal. Naalala ko nga po, nung panahon namin, which was about 5 years ago or so, grabe ang girian. Siguro po, kung literal na nakakapatay ang masamang tingin, marami nang nakaltas na henerasyon ng mga Atenista at Lasalista. Hinikayat ni Pangulo Aquino mga politiko at iba pang sektor ng lipunan na pairali ng pagiging isang koponan na nagtutulungan sa pagtamo ng iisang adhikain. Sinabi ito ng Pangulo sa ipinagkaloob na pananghalian sa mahigpit na magkatunggali na Ateneo de Manila University at De La Salle University Men and Women's Volleyball Team sa Malacanang. Sa panahon ngayon, kung saan may mga nagtutulak ng kaguluhan at pagkawatak-watak sa iba't ibang bahagi ng mundo at maging dito sa atin, maraming pwedeng matutunan sa ipinakita ninyong mabuting halimbawa. Kahit pa nasa sentro kayo ngayon ng age-old rivalry na ito ng Ateneo at Lasal, hindi kayo tuluyang nagpapadala sa girian at asaran. Sa inyong edad, ipinapakita ninyo, maging sa mga nakakatanda sa inyo, ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at pakikipagkapwa. Naisip ko rin po, sana ang mga politiko, pati ng makasapi ng iba't ibang sektor ng lipunan, ay ganito rin ang ipamalas na ugnayan. Kapag tinanaw nila ang isang tunggalian o kompetisyon, matanong sana nila sa kanilang mga sarili, healthy ba ang rivalry na ito? Kapag naman may kritisismo, matanong sana nila, constructive ba ito? Ayon sa kanyang pagkakaisa, tulungan ang magdadala ng tagumpay sa bawat Pilipino sa kabila ng malakas sa hamon o kompetisyon. Partikular na dito ang malaking laban kontra kahirapan at katiwalian. Iyan nga po ang diwang gusto nating itanim sa isip at puso ng ating mga kababayan. Nahati man tayo sa iba't ibang isla, mayroon man tayong mga pagkakaiba, sa huli, iisang koponan lang tayong mga Pilipino. Walang spike na di kayang saluhin kung nakatutok sa nagkakaisang layunin. Walang ataking hindi kayang ituwid kung may estratehiya, may pasahan at may koordinasyon ang bawat isa. Sa pagbubuklod at pagkakasundo sa pakikiambag para sa tunay na pagbabago, panalo ang bawat Pilipino. Iyan nga panawagan sa ating ngayon, lalo na sa inyong mga kabataang magmamana sa ipinupunla nating reforma, ang mag-one big fight laban sa katiwalian at kahirapan. Kasunod nito, pinapurihan ng Pangulo ang mga atleta na sumisimbolo sa katatagan at lakas ng bagong henerasyon na ipakitaan niya ng mga ito ang kababaang loob at pakikipagkapwa matapos sumabak sa hamon ng kompetisyon. Tunay nga, sinasalamin ninyong mga atletang mag-aaral ang sigla, sigasig at determinasyon ng henerasyon ngayon. Huwaran kayo ng pambihirang husay at kakayahan ng kabataang Pilipinong magtagumpay, anuman ang larangang kanilang mapili o mapusuan. Lalo namang pinapatunayan ng pagtitipo ito, sa likod ng matinding kompetisyon at kantsawan ay mga tunay na magkakatuwang at magkakaibigan. Aminado ang Pangulo na bagamat hindi niya nasusubaybayan ang laban ng dalawang koponan, tunay namang maipagmamalaki ang galing at dedikasyon sa napiling larangan. Pero sa totoo lang, hindi ko na kailangan tumutok sa TV. Sa hiyawan pa lang na makasama nating nakakapanood nito, nalalaman ko na kung gaano katindi ang laban at kung sino ang nananalo. Ang kinatutuwa ko po ay noong magbasa ko ng dyaryo sumunod na araw nitong huling labanan. Ang nadatnang ko larawan, may nakasuot ng berde at may mga nakasuot ng bugaw. Nagyakapan. Tapos na ang laban, narong kayong mga manlalaro taos-pusong binabati ang isa't isa. Sa kabila ng mahigpit na kompetisyon at matinding pressure na manalo, pinairal ninyo ang spirit of unity and sportsmanship. Di ba't napakaganda po noon? Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.